Maiksi lang ho yun eh. Bullet points lang. Bullet points lang ho eh. Article 1, tapos may bullet point doon, tapos narrative ho. Okay. Yung pong sinabi nyong, tingnan nyo po dyan, ano, yung Article 1 na nakasulat po dyan, at saka base doon sa Article 1 na nakalagay po doon sa PowerPoint presentation, meron po bang pinakita sa inyong mga dokumento na sumusuporta dyan sa aligasyon ng Article 1 during the caucus? Sa Article 1 ho, wala. Naka-flash lang yung title, tapos narrative. Meron po bang pinakita sa inyong desisyon ng Korte Suprema? Your Honor, object, leading question, Your Honor. What was shown to you? Answer. Desisyon ng Korte Suprema? Oo. Wala po. Wala po Sinabi pinakita. lang ho na may, na ang Article 1 ay, sandali po, binabasa ko po. Wala lang. Pinaliwanag lang niya na kinakampihan si doon sa mga kasong may binanggit siya mga kaso, sinabi lang niya kinakampihan. Pero kung sasabihin yung pinakita ba yung kaso o pinakita ba yung GR number or in-enumerate ba yung kaso, wala ho. Wala. Wala po. Doon po sa Article 2, doon po sa PowerPoint presentation, meron po bang dokumentong pinakita sa inyo tulad po ng SALN ni CJ Corona o kahit na anong sertifikasyon? Meron po bang pinakita sa inyo noon? Nung ipinapaliwanag yung Article 2. Pero witness ba? Pinakita ho yung SALN? Meron po bang pinakita sa inyo kahit na anong dokumento? Wala ho. Wala. Meron po, ipinaliwanag po ba sa inyo yung ibig sabihin ng Article 2? In narrative, ang Article 2, it is a culpable violation. Dapat mag-disclose ang Chief Justice ng SALN. Pag hindi niya di-disclose yan, culpable violation of the Constitution. Ganun ho ang pagkasabi. Yun lang pong disclosure ang sinabi? Meron pa po bang iba? Non-filing and disclosure of the SALN ang sabi. Yun lang po ang paliwanag in the PowerPoint presentation. Opo, nakasulat ho, non-disclosure and filing of SALN. Yun lang ho. Pero kung tatanungin niyo kung pinakita yung SALN o may pinakitang certification ba na sinasabi na the Chief Justice did not disclose or the Chief Justice did not file a SALN, wala hong certification na ganun. At wala hong SALN na pinakita. Meron po bang mga income tax return o transfer certificates of title? Maski po photocopy, meron po bang pinakita sa inyo? Your Honor, sinabi ko na ho, wala pinakitang maski na ano? kahit anong dokumento. Puro paliwanag lang po yung nangyari. Opo, narrative po, Your Honor. Doon po sa Article 3, meron po bang pinakitang mga dokumento sa inyo? Wala po. Kahit na ano pong dokumento? Sa lahat ho ng article, wala akong pinakitang dokumento. Ang pinapakita lang ho, yung parang, ano ba tawag dito? Parang bullet point, parang isang maiksing paliwanag, tapos sinasabi niya kung ano, yung pinapaliwanag niya kung ano ibig sabihin ng article na yon, Your Honor. Ano po ba ang naging conclusion ni Congressman Neil Tupas matapos po yung PowerPoint presentation niya? Hindi, sinabi niya na dapat impeach si Chief Justice Corona. Kayo po ba ay sumang-ayon sa conclusion na ito? Hindi po. Bakit po? Hindi po ba pinaliwanag naman sa inyo? Hindi po ba kayo nakumbinsi nung paliwanag ni Congressman Neil Tupas? Mr. Senate President, can I answer? Yes. No, because my answer will be that after the presentation, I was not convinced that there was probable cause. But you ruled earlier, so you might get mad at me. Just answer and the court will make a ruling. No, I don't want them to get mad, Your Honor. Because
because they were trying to convince us that there was probable cause. That's why there was a presentation. Kayo po ba'y nakumbinse? Were you convinced that there was probable cause? Hindi ho ako, kasi ang pagkaintindi ko po sa probable cause, yung probabilidad na ginawa ho ng akusado ang isang paratang sa kanya. Paano ho ako makukumbinsi kung wala hong dokumento o katibayan na pinapakita? Siyempre, para makumbinsi ho tayo, dapat makita natin, kunyari, non-filing of SALN, dapat ho, may certification na hindi ho siya nag-file ng SALN. Pero kung wala hong papakitang dokumento, hindi ako makukumbinsi na may probable cause. So aside from not being able to read the complaint and not seeing these documents, was there any other valid reason for you not to sign the impeachment complaint? Was there any other consideration that you... Dalawa ho. Number one, hindi ako makakapirma nang hindi ko po nababasa. Opo. Ano po? Yan ho yung unang-una. Siyempre, kahit naman ordinaryong tao, hindi ka pipirma kung hindi mo nababasa. Number two ho, I felt it was an attempt, it was not a simple impeachment of the Chief Justice, but it was an attempt to control or to scare the Supreme Court. Kaya hindi ako pumirma. Ano po, pakipaliwanag niyo po yung sinasabi ninyong an attempt to control the Supreme Court. Bakit niyo po nasabi yan? Objection, Your Honor. The witness is already speculated. It's an opinion. Your Honor, kaya ko ho sinabing attempt ho, kasi yung unang attempt ho ay yung doon ho sa yung savings ng Your Honor, maybe stop. He's arguing with the chair, Your Honor. What was this? Mr. Congressman, the objection is sustained. So kindly wait for the next question. Sorry, Your Honor. All right. Meron lang ako tatanungin. Yes. Doon ba sa caucus ninyo nandun si Congressman Neil Tupas? Your Honor, Nandun sa caucus si Congressman Neil Tupas. opo, siya ho nagawa ng PowerPoint. Si Congressman Joseph Emilio Abaya. Joseph Emilio Abaya. Hindi mo natatandaan. I cannot say a definite yes, Your Honor. Si Congressman Lorenzo Artañada III. Nandun. May we manifest that he's taking a long time to answer, Your Honor. Marami ba kayo doon? Madami po. Mga ilan kayo nandun? At the peak, kasi siya, nung Hindi, calculation lang. pinaka 120, 130? Ang nandun. Opo. Nung time na nahandun ako, Your Honor, Mr. Senate President, I was just there from 2:30 to about 4:10. So, Doon sa panahon na yon, marami. marami, mga 120 to 130. Pero umalis ho ako ng mga 4:10, Your Honor. Nandun ba si Reynaldo V. Umali? Ayun ho, sigurado ko ho, malaking tao ho yun. Nandun sa. Si Arlene J. Bagaw, nandun. Nandun ho. Nandun. Posibleng nandun si Congressman Abaya. Posible ho, posible. Posible rin na nandun si Congressman Tanyada. Yes, Your Honor. All right. Sige, proceed. Sinabi mo that you were worried about the attempt at judicial control. Why were you worried? Kasi ho, Objection, Your Honor. Again, asking for an opinion. The witness can explain. That's an opinion, counsel. You're asking for an opinion. No, I'm just asking, Your Honor, for his reason. Precisely, you're calling. He's making that was his opinion. His surmise. It's not a question. It's not factual. So, Reform the question. sige po. So, ito pong
matapos pong magbigay ng conclusion po si Congressman Neil Tupas, ano po ang nangyari doon po sa caucus? Meron pa akong gusto magtanong. Hindi na ako pinayagan magtanong. Tapos, ang sinabi, the Secretary General will administer the oath and verify the complaints in front. Yun ho. Mr. Congressman, Yes, Your Honor. nandun ka magsimula sa anong oras? 2:30 ho hanggang 4:10, Your Honor. 2:30 hanggang 4:10. Yes, Your Honor. So, sa Makatid, mahigit na 2 oras. Hindi, Your Honor, 1.5 hours, Your Honor. 1 hour, 40 minutes. More or less, Your Honor. Oh, sige. At natapos yung power presentation nung nandun ka. Natapos ho siguro, kung tama ho yung aking recollection, mga nagsimula ho kami, Mr. Senate President, at mga between 3 to 3:10, tapos siguro mga 20 minutes yung PowerPoint presentation sa mga 3:40 to 3:45, tapos umalis ho ako ng mga 4 o'clock. At pinisinta yung 8 articles of impeachment. Opo, Mr. Senate President. At inisplika kung ano yung mga PowerPoint na nakalagay doon. Verbally, opo, Mr. Senate Na President. nag-explika doon sa bawat articles of impeachment. Opo, Mr. Senate President. Proceed. So, nung matapos po, sinabi nyo, hindi na po pinayagang magtanong. Ano na po ang nangyari nung hindi na po nagkaroon ng